Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2111 Mahiwagang Bayan. Nawawala si Moon Master. Sa 32 tao, ang tanging master ng pagpigil, sa hindi inaasahan, ay isang tao mula sa Lingshan Pavilion. Pagkatapos, ang iba pang mga tao ay nagpahayag din ng kanilang mga pagkakakilanlan at nag-iwan ng isang token para kay Yezuan, at pagkatapos ay nagmamadali silang umalis. Maiintindihan din ni Yezuan ang kanilang Xingchen sa ngayon. After so many years, hindi pa rin niya alam ang nangyari sa outside world. Ang 20,000 taon ay maaaring hindi ituring na permanente sa kaharian ng mga Diyos, ngunit ito ay tiyak na hindi isang maikling yugto ng panahon. Kung tutuusin, nasa kaharian lang ng mga Diyos. Ang 20,000 taon ay talagang napakahabang panahon para sa kanila, oras. Naghintay hanggang sa makaalis ang lahat. Nagsimulang mag-isip si Yezuan tungkol sa kanyang sariling mga gawain. Sa puntong ito, nakapasa siya sa pagsusulit sa unang antas. Gayunpaman, hindi alam ni Yezuan kung ano ang pangalawang antas. Siyempre, habang pumasa sa unang antas, nalampasan din ni Yezuan ang Tungtian Gorge. Ngayon, maaaring piliin ni Yezuan na magpatuloy o umalis. Gayunpaman, ang random na gawain ng pag-aayos ng system ay nangangailangan kay Yezuan na tuklasin ang buong Valley of the Imperishable Domains. Kung ordinaryong lugar itong Absolute Valley, ayos lang. Ang pangunahing punto ay ang Absolute Valley na ito ay karaniwang isang pinakamataas na walang katapusang pagsubok na iniwan ng Panginoong Diyos. Iyon lamang ang unang antas na nagpaantala kay Yezuan ng napakatagal. Pagkatapos, ang pangalawang antas, ang ikatlong antas. Kahit si Yezuan ay hindi alam kung ilang level ang naghihintay sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandaling mag-alinlangan, sa wakas ay nagpasya si Yezuan na magpatuloy. Hindi bababasa, sa ngayon, si Yezuan ay hindi nakatagpo ng anumang panganib. Pagkatapos, marahil ang Absolute Valley na ito ay maaaring tuklasin. Ituloy mo, ngunit walang nakitang espesyal si Yezuan hanggang sa dumating siya sa isang maliit na bayan. Oo, sa ganap na lambak na ito, may mga tao, may mga nayon at mga bayan. Lumabas si Yezuan at papasok na sana sa bayan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang dumating kay Yezuan. Trial, congratulations, nakapasok ka na sa pangalawang pagsubok, ha, hindi madali, 30,000 years, ikaw pa rin ang unang nakarating sa second level ko nitong 30,000 years. Ang aking pagsubok sa ikalawang antas ay napakasimple. Makikita mo ang bayan sa harapan mo. Masasabi ko sa iyo na ang lahat ng mga tao sa bayang iyon ay bumagsak sa ikalawang antas at permanenteng tinatakan ko. At ang iyong pangalawang pagsubok ay upang patayin ang sinaunang demonyong dragon. Ayon sa mga patakaran, hindi ka karapat-dapat na lumahok sa pagsubok kung ikaw ay mas mababa sa Heavenly God Realm. Gayunpaman, dahil makakapasa ka sa unang antas at mapatunayan ang iyong lakas, bibigyan din kita ng isang pribilehiyo. Maaari kang pumunta sa bayan at pumili ng 4 mga tagasunod, magsagawa ng mga gawain kasama mo, makatitiyak ka, tiyak na masunurin nilang iaalay ang kanilang kakanyahan ng pagka-Diyos at susundin ka. Panipi, pagkatapos magsalita, nawala ang multo. Fuck, what a virtue, hindi ka ba makapagsalita ng ilang salita pa? Nanlungo si Yezuan, ang tagapag-alaga ng unang antas, gayunpaman, ay gumawa ng pagpapakilala sa sarili at sinabi ang gantimpala. Maganda ang ikalawang antas na ito, ngunit wala siyang sinabing kalabisan, lumitaw lang at nawala bigla. Sa pagtingin sa bayan sa kanyang harapan, alam ni Yezuan na kailangan niyang gawin ang pagsubok na ito. Dahil, sa oras na ito, sa likod niya, isang banang inilagay, isang pagbabawal na mas malakas kaysa sa huling pagbabawal sa unang antas. Dahan-daang naglakad si Yezuan patungo sa bayan. Gayunpaman, napag-alaman na bago dumating ang iba ay nakatingin na sa kanya ang mga tao sa bayan na may iba't ibang mata. Paano ito nangyayari? Bahagyang natigilan si Yezuan. Kaharian ng Diyos sa langit. Kaharian ng Diyos sa langit. Sa totoo lang, lahat sila ay mga powerhouse sa Diyos realm. Sa kakaibang lambak na ito,
Sa ngayon, lahat ng nakita ni Yesuan ay nasa kaharian ng mga Diyos. Hindi kaya may sikreto dito. Bahagyang sumimangot si Yesuan, ngunit lumakad pa rin. Hoy, middle-level God-human realm. Kakaiba, boy, saan ka nang galing? Bakit, middle-level God-human level lang, pero pumasok din sa trial ng mga sinaunang Diyos? Pagpasok pa lang ni Yesuan sa bayan, may nagtanong kaagad sa kanya. Isang binata ang nagtanong, at sa panlabas, tila hindi siya mas matanda kay Yesuan ng ilang taon. Siyempre, alam ni Yesuan na ang mga taong ito ay pawang mga antique level na character. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng tagapag-alaga ng ikalawang antas na si Yesuan ang unang taong nakarating sa ikalawang antas sa nakalipas na 30,000 taon. Sa madaling salita, ang mga tao dito, ang pinakamaliit, ay nakulong ng higit sa 30,000 taon. Hindi sumagot si Yesuan, ngunit may narinig sa tabi niya na nagmamadaling magsalita. Sobrang dami, since makapasok ka dito, it proves that you are a tester, and you passed the first level of the test. Kami yung mga bumagsak sa test. Pangalawang beses na lang kami makakapagtambol. Trial, ngayon, may dumating na. Why bother with so much? Pagkatapos magsalita ng lalaki, agad niyang tinanong si Yesuan. Hey, boy, nandito ka para hanapin ang mga kasama mo, paano naman ako? Hulao-san, hindi ka mabait. 30,000 years ago, nang dumating ang 9 swords, ikaw ang sumunod. This time, nahihiya ka ba? Bakit hindi ko kaya, pero walang tuntunin na dapat magpalitan ng lahat sa paggawa ng gawain, at walang tuntunin na ilang beses lang magagawa ng lahat ang gawain. Hanggat gusto ko, kahit na pumunta ako sa bawat oras, at paano? Walang hiya, Mr. Ho, lalong kumakapal ang balat mo. Tuldok, tuldok, tuldok. Wala pang sinasabi si Yesuan, ngunit unang nag-away ang mga taong ito. Siyempre, hindi masyadong magsasalita si Yesuan. Kung tutuusin, daan-daang Diyos at Diyos ang nasa harapan niya. Biglang naramdaman ni Yesuan na hinihila ang kanyang damit. Lumingon si Yesuan, ngunit nakita niya ang isang batang babae na nakatayo sa kanyang harapan. Hehe, andito ka para maghanap ng mga kakampi, sabay nating kumpletuhin ang misyon mo. Huwag mo silang pakialaman. Karapatan mong pumili kung sino ang magiging kakampi mo. Baihua ang pangalan ko, kung ako ang pipiliin mong maging kakampi, I can even provide you with benefits na hindi mo inaasahan. Habang nagsasalita, kinindatan ng babae si Yesuan, ibig sabihin ay halata ito. Siyempre, hindi siya pinansin ni Yesuan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang nagpagulo kay Yesuan. Ano ang nangyayari sa mga taong ito, at kung ano ang nangyayari sa maliit na bayan na ito? Okay, shut up for me. Biglang umalangaw ang isang boses sa gitna ng hangin. Sabay-sabay na napalingon ang lahat at nakita ang isang matandang lalaki na naglalakad. Mayor, Mayor, nang makita ng lahat ang matanda ay tumabi silang lahat. Mayor, isang grupo ng mga Diyos Mayor. Tao, ito ay nagiging mas kawili-wili. Little guy, you are here to choose your teammates. According to the rules, everyone in the town, as long as you are willing to each other, can form a team to carry out your tasks together. As for who you choose, it is your own decision. Yes, now, how many teammates can choose? Kabanata 2112, ang mga tagasunod sa langit. Mayor Mare, hindi mo ba sinasadyang nagtatanong, sino ang hindi nakakaalam? Ang patakaran dito ay isang team lang ang mapipili ng bawat tao. Parang may sasabihin, pero bago niya natapos ang sasabihin ay nandoon lang siya. Dahil iniunat ni Yesuan ang isang kamay at inihambing ang 4 na daliri. Maaari akong pumili ng 4 na kasamahan sa koponan. Boom, sa madaling salita, nagpakulo sa buong bayan. 4 na pala. Alam mo, ang sinuman sa kanila ay pinapayagan lamang na magdala ng isang kasamahan sa kanilang misyon. Pero, itong batang ito, 4. Gayunpaman, nang isipin nila na si Yesuan ay mayroon lamang antas ng paglilinang ng gitnang Diyos at kaharian ng tao, ang mga puso ng mga taong ito ay biglang nagbago muli. Kung tutuusin, sa pagkakaalam nila, ang pagpasok sa Supreme Endless Trial na ito ay nangangailangan ng paglilinang ng mga heavenly gods kahit papaano. At ang kaharian ng mga Diyos at tao. Si Yesuan ang una,
kahit ang bayang ito na nasa bayang ito sa loob ng milyon-milyong taon, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng Tri-Alist sa ibaba ng Heavenly God Realm. Sabi mo, ikaw, maaari kang kumuha ng 4 na tao at ikaw sa isang misyon ng sabay-sabay. Nagtataka ang tanong ng bayan. Well, oo, 4 na. Sumagot si Yezuan. 4, ito talaga. Hindi kaya nagkamali ang Diyos ng pagbabantay sa tarangkahan sa pagkakataong ito. Nagkaroon ng maraming usapan, ngunit si Yezuan, ngunit iniisip ang kanyang sariling mga gawain, ay nagtanong, Mayor Town, bakit? Ang mga tao sa bayang ito ay pawang mga kultibador ng langit na Diyos, ikaw ba ay nakulong sa loob ng maraming taon, at walang sinuman ang nakalusot? Panipi, how, breakthrough, boy, kara-rating mo lang, kaya normal lang na hindi mo alam, itong bayan na ito, kilala rin bilang Eternal Town, ang ibig niyang sabihin, ang mga tao ba sa loob. Kapag mabaygo ang misyon, ang mga taong nakulong dito ay palaging magiging maayos sa paglilinang na pinasok nila dito, dahil, dito, walang banal na kapangyarihan. Sa bayang ito, lahat ay walang kamatayan, ngunit sa kasamaang palad, kung hindi mo natapos ang gawain, hindi ka makakaalis, at hindi ka maaaring magtanim ng lahat. Bayan na walang hanggan, may ganoong pag-iral. Sa ilang sandali, lalong nahirapan si Yezuan na malaman kung anong uri ng malakas na tao siya para itayo ang pinakamataas na walang katapusang pagsubok na ito, anong uri ng malakas na tao ang makakagawa ng ganoong kalaking bagay. Dapat mong malaman na kahit na ang banal na kapangyarihan ay naubos, o ang pagka-Diyos ay nasira, pagkatapos ito ay mamamatay. Ngayon ay mayroong isang lugar kung saan maaari kang manirahan magpakailanman. Siyempre, kung hindi ka makapagtanim, hindi ka makakaalis, at ang gayong araw ay talagang isang uri ng pahirap. Sa oras na ito, dahil nakapagsama si Yezuan ng 4 na tao para isagawa ang misyon, ang mga taong bayan ng bayan ay naglabasan ng mga excited na hitsura. Alam mo, lahat sila ay nakulong dito dahil sa kanilang pagkabigo sa misyon. At sa ikalawang antas na ito, ang gawain ng lahat ay talagang pareho, upang pumatay ng isang target. Gayunpaman, kung 2 tao ang pumatay ng isang target at 5 tao ang sabay na papatay sa target, natural na kitang-kita kung aling kombinasyon ang may mas mataas na pagkakataon ng tagumpay. Isama mo ako, hayaan mo akong pumunta sa isang misyon kasama mo. Piliin mo ako, piliin mo ako, piliin mo ako, hindi ka magsisisi. Bigla na lang ang ingay ng mga tao. Mas malaki, tumingin si Yezuan sa mga taong ito, at may kaunting pag-unawa sa bayan sa kanyang puso. Ang mga tao sa bayang ito ay tila hindi espesyal, ngunit sa katunayan, lahat ng tao dito ay pinipigilan, at mayroon lamang isang paraan upang makaalis, naghihintay sa isang taong sumusubok sa unang pagkakataon, nakikipagtulungan sa kanya, pinapatay ang target, at pagkatapos ay umalis. At the same time, sa bayang ito, halatang bawal ang makipag-away, hindi mo ba nakikita ang pagtatalo ng mga ito, ngunit walang ginagawa. Ngayon lang naintindihan ni Yezuan kung bakit ang pangalawang antas ng Diyos na tagapag-alaga, ngayon lang, ang huling pangungusap ay magsasabi, hayaang si Yezuan ay pumili ng kanyang mga tagasunod ng basta-basta, at kahit na hiningi ni Yezuan ang asensya ng pagka-Diyos, walang tatanggi. Kasi, kung gusto nang umalis ng mga tao dito, iisa lang ang paraan. At si Yezuan ang unang taong pumasok dito sa mahigit 30,000 taon. Ang kakanyahan ng pagka-Diyos, ang momentum ay isang fragment ng pagka-Diyos. Hanggat naabot mo ang antas ng isang Diyos, linangin mo ang iyong sariling pagka-Diyos. Masasabing ang panguluhang Diyos na ito ay hindi lamang lubhang kapaki-pakinabang, kundi katumbas din ang pinagmumula ng buhay ng bawat tao. Ang pagsuko sa diwa ng pagka-Diyos ay pagsuko ng sariling buhay. Hindi nagatubili si Yezuan, at direktang sinabi, ang unang punto ng pagpili ko ng mga kasama sa koponan ay ang ibigay ang diwa ng iyong pagka-Diyos. Pagkatapos makumpleto ang gawain, ibabalik ko ang iyong kalayaan, kung makakamit mo ito, pagkatapos, maaari kang mag-sign up ngayon. Panipi, ano, this time, natahimik ang lahat. Ang pagbibigay ng fragment ng panguluhang Diyos ay katumbas ng pagiging alipin ng taong nasa harapan mo. Huwag maliitin ang isang piraso ng pagka-Diyos, hanggat mayroon si Yezuan ng fragment ng pagka-Diyos. Kung gayon, kung gusto mo silang patayin, ito ay isang pag-iisip lamang.
Ang pagsuko ng buhay ng isang tao sa isang estranghero, at pagiging isang binata na ang paglilinang ay mas mababa kaysa sa kanyang sarili, syempre, walang sino man ang handang sumang-ayon sa ganoong kondisyon. Gayunpaman, ang mahabang paghihintay ay matagal nang naubos ang pasensya ng mga taong ito. Ang paglabas, pag-alis sa malaimpyernong lugar na ito, ang tanging iniisip ng maraming tao. Sa wakas, may tumayo at nagsabi kay Yesuan, "Okay, handa akong ibigay ang diwa ng Panguluhang Diyos at sundan ka sa misyon." Panipi, medium celestial. Ito ay talagang isang medium heavenly God, bahagyang nagulat si Yesuan. Siyempre, ngayon ay hindi na niya ito ipapakita, basta-basta niyang kinuha ang fragment ng Godhead na iniabot ng lalaki, at natagpuan ang unang entourage. May 3 spot pa, bahagyang kumulat ang mga sulok ng bibig ni Yesuan. Sa unang pagkakataong ito, naniniwala si Yesuan na magiging mas madaling mag-recruit ng mga tao mamaya. Sure enough, nakita kong may nanguna na, at sa wakas, may nag-walk out na naman. At, kasama ang taong ito, higit sa 100 iba pang mga tao ang tumayo. Umalis ka na dito, there's always a price to pay, ang mga taong ito ay matagal nang nakulong dito. Halimbawa, ang unang taong nagbigay ng fragment ng Panguluhang Diyos ay nakulong dito sa buong 300,000 taon. Isang malaking grupo ng mga makalangit na Diyos ang aktibong nagsisikap na maging entourage ni Yesuan. Ang mga sulok ng bibig ni Yesuan ay baluktot sa pagkakataong ito. Kapag nasa kamay na ang asensya ng pagka-Diyos, kung gusto ni Yesuan na palayain sila o hindi ay nakasalalay na sa sariling kalooban ni Yesuan. Hindi nagtagal, pinili ni Yesuan ang 3 pa. Nang walang pagbubukod, lahat sila ay paglilinang ng mga medium na Diyos. Ang 3 taong ito rin ang pinakamakapangyarihan sa mga taong nag-sign up. May mga taong maaaring magsisi, ngunit mapili man sila o hindi, wala silang pagkakataong pagsisihan ito. Nang matapos si Yesuan sa pagpili ng kanyang entourage, siya at silang 4 ay biglang nawala sa bayan. Napag-alaman na ang guard god ng ikalawang antas ay nagbigay pansin sa bayang ito. Upang maging tumpak, binibigyang pansin ang bawat kilos ni Yesuan. Kabanata 2113, Sinaunang Demon. Dragon. Ngayon lang naalala ng mga taong iyon na tanungin si Yesuan, ano ang kanyang misyon. Sa katunayan, sa misyon ng ikalawang antas na ito, bagaman ang lahat ay ang itinalagang target, mayroon ding malaking pagkakaiba. Marahil, isa sa mga dahilan kung bakit magiging masigasig ang mga taong ito na sumali sa koponan ni Yesuan ay ang kultibasyon ni Yesuan ay sapat na mababa. Nga pala, Kuya Ye, ano ang iyong misyon? Ang pangalan ng tagapagsalita ay Lilei, isang napakakaraniwang pangalan. Sa oras na ito, medyo nalilito siyang nakatingin kay Yesuan, halatang wala siyang tiwala sa kanyang kinabukasan. Tumingin si Yesuan kay Lilei, hindi man lang ito itinago, at direktang sumagot, ang aking pagsubok ba ay gawain? Ito ay upang patayin ang isang sinaunang demonyong dragon. Panipi, ano ba? Anong sabi mo? Matandang dragon. Ito ay ang Elder Dragon. Ang mga salita ni Yesuan ay bumagsak lamang, at nakita niya na silang 4 ay nagpakita ng gulat na mga mata, na parang may narinig silang nakakatakot. Ano bang problema mo? Natatakot ka ba? Itinikom ni Yesuan ang kanyang mga labi, kahit na hindi niya alam kung anong uri ng pag-iral ang sinaunang demonyong dragon na ito, kahit papaano ay naglakas loob siyang hamanin. Para sa ilang mga tao na natakot sa hitsura na ito nang marinig nila ang pangalan ng Ancient Demon Dragon, si Yesuan ay medyo nandidiri pa rin sa kanyang puso. Tumingin si Lilei kay Yesuan, ang kanyang mukha ay sobrang pangit, at nanatili siya saglit bago niya sinabi kay Yesuan, "Oy, hindi ko inaasahan na ang iyong gawain ay ang Ancient Demon Dragon, ito ay isang imposibleng gawain. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit itinalaga sa iyo ng Gatekeeper God ang gawaing ito. Hindi katakataka na papapiliin ka ng 4 na magkakasama, pero kahit magkasama kaming 4, wala talagang chance na manalo." Panipi, ganoon ba kaseryoso? Nakikita ni Yesuan na si Lilei ay nagsasabi ng totoo, ibig sabihin, sa puso ni Lilei, ang sinaunang demonyong dragon na ito ay talagang isang walang talo na pag-iral. Gayunpaman, hindi pa ito nakita ni Yesuan, kaya hindi niya naiintindihan ang mood ni Lilei sa oras na ito. "Hoy, hindi lang seryoso, sabihin ko sa iyo ang totoo,
mayroon lamang isang sinaunang demonyong dragon, at ito ay maaaring ituring bilang ang pinakamalakas na pag-iral sa buong ikalawang antas ng pagsubok. Dahil dumating ka na rin sa pagsubok, kung gayon dapat mong malaman na dito, tanging ang mga nag-cultivate sa ibaba ng mga Diyos ang pinapayagang makapasok. At ang sinaunang demonyong dragon na iyon ay ang rurok ng Heavenly God Realm, bagaman dahil sa espesyal na kapaligiran dito, ang kaharian nito ay pinigilan at hindi may promote. Ngunit ito ay isang sinaunang relic, hindi lamang ang katawan ay napakalakas, ngunit mayroon ding ilang makapangyarihang supernatural na kapangyarihan, masasabing iilan lamang sa atin, wala ng pagkakataong manalo. Natapos ang pagsasalita ni Lily sa isang hininga, at pagkatapos ay bumantong hininga tulad ng iba, na parang naramdaman niya na sa pagkakataong ito, walang pagkakataon na talunin ang sinaunang demonyong dragon, kaya kung umalis siya rito, baka mamatay siya rito. Si Yezuan ay bahagyang natigilan, ang kanyang mga kilay ay nakakunot ng mahigpit. Mula sa mga salita ni Lily, narinig din ni Yezuan na ang sinaunang demonyong dragon na ito ay hindi nangangahulugang walang ginagawa. Hindi lang naramdaman ni Yezuan na ito ay talagang hindi malulutas na gawain. Kahit na, naramdaman ni Yezuan na ito ay isang pagkakataon. Ang Ancient Demon Dragon na umiral sa tuktok ng Heavenly God, kung matagumpay itong mapapatay ni Yezuan, kung gayon ang mga gantimpala na makukuha niya ay hindi maisip. Kung itataas ang antas, halos makatitiyak si Yezuan na ang sinaunang demonyong dragon na iyon ang magbibigay sa kanya ng pagkakataong maapektuhan ang Heavenly God Realm. Siyempre, mas malamang na maayos ang system sa isang tiyak na porsyento. Ngunit anuman ang mangyari, kung ito ay upang makakuha ng isang pagtaas ng antas o upang makakuha ng isang sistema ng pag-aayos, para kay Yezuan, ito ay tiyak na isang malaking kita. Sa makatuwid, itong sinaunang demonyong dragon, si Yezuan ay pinatay. Itinaas ni Yezuan ang kanyang ulo at tumingin sa kanilang apat, ngunit wala man lang siyang inaalala. Ang mga fragment ng Diyos ng apat na taong ito ay nasa mga kamay ni Yezuan, at kahit na ayaw nila, maaari lang nilang sundin si Yezuan. Kaya naman, hindi na nag-abalang magsalita pa si Yezuan, ngunit diretsyong naglakad papunta sa harapan. Ang lokasyon kung saan sila na-teleport ngayon ay isang kagubatan. Kaya lang, hindi ito ordinaryong kagubatan, kundi isang lava forest, kung saan kakaibang puno lang ang tumutubo. Lava Fire Tree. Ang pinakamahalagang katangian ng punong ito ay ang paglaki nito sa magma. Siyempre, ang ganitong uri ng puno ay talagang isang mahusay na material sa pagpino, ngunit si Yezuan ay walang interes sa mga puno ng lava fire na ito ngayon. Kinuha ni Yezuan ang apat sa kanila at maingat na lumipad sa kagubatan ng lava fire tree na ito, at maingat nilang hinanap ang bawat posibleng sulok, para lang mahanap ang sinaunang demonyong dragon. Gustong-gusto ng Elder Dragons ang lava, at kadalasan, nagpahinga sila dito. Biglang may malakas na kulog na ingay, pero hindi kulog, bumahing ito ng kung anong klaseng nilalang. Diyan, hindi nag-atubili si Yezuan at diretsyong tumakbo patungo sa lugar kung saan nanggaling ang boses. Si Lily at ang iba ay sumusunod sa panig ni Yezuan, at sila ay medyo mas mahusay sa harapan, ngunit sa oras na ito, lahat sila ay nag-aalangan. Huminto muna si Lily sa harap ni Yezuan. Iyon, sinabi ko Kuya Ye, o sumuko na tayo. Ang sinaunang demonyong dragon na ito ay hindi natin kayang harapin. Kung tayo ay umalis ngayon, hindi ito naiiba sa ipinadala sa kamatayan. Si Yezuan ay pinigilan ni Lily at kinailangang huminto. Kayo, yan din ang iniisip nyo. Nilinga ni Yezuan ang kanyang ulo at tinanong ang tatlo pa. Nagmamadaling sumagot ang tatlo. Oo, ito ang Ancient Demon Dragon, paano tayo magiging kalaban nito? Tapos na tayo, at mamamatay na tayo. Yes Xiaoyu, mas mabuting kalimutan na ito. Panipi, bahagyang tiningnan ni Yezuan ang apat na taong ito, alam niya na kung hindi siya gagamit ng ilang espesyal na paraan ngayon, wala nang paraan para himukin ang mga taong ito. Mukhang napakahusay nito para sa kanila, at naisip niya na napakahusay ni Yezuan sa pakikipag-usap. Mayroon ka lang dalawang pagpipilian sa ngayon, kung magtulungan akong patayin ang Elder Dragon, at pagkatapos ay palalayain kita. O, maaari mong piliin na hayaan akong durugan ang mga fragment ng iyong pagkadyos ngayon. Ang tono ni Yezuan ay sobrang walang pakialam,
na parabang sinasabi niya na maganda ang panahon ngayon, napaka-casual. Gayunpaman, sa sandaling matapos ang mga salitang ito, agad na nagbago ang mga mukha ng apat na tao. Nadurog ang pagka-Diyos, ngunit tiyak na mamamatay siya. Si Yesuan pala ay pinagbantaan sila ng kanyang pagka-Diyos. At hanggang ngayon lang talaga nag-react ang mga taong ito. Hindi sila kapantay ni Yesuan, hindi sila qualified na makipag-bargain kay Yesuan. Sa simula, nagsimula na ito sa casual nilang pag-abot ng kanilang pagka-Diyos. Sabi nila, ito ay mabuti, ito ay kasosyo ni Yesuan, ngunit kung ito ay pangit, ito ay utusan at alipin ni Yesuan sa lahat. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon sila upang makagawa ng mga irresponsibleng pahayag dito? Sa isang iglap, ang mga mukha nilang apat ay nagbago ng husto. At pagkatapos ay natahimik sila. Oo, wala silang karapatang pumili, maaari lang nilang sundin ang desisyon ni Yesuan. Kabanata 2114, ang baliktad na kaliskis ng Demon Dragon. Mabuti, nakuha namin. Napakalamig ng boses ni Lilei, halatang puno siya ng puot kay Yesuan. Kaya lang, kahit anong isipin niya, isang fragment lang ng kanyang pagka-Diyos ang nasa kamay ni Yesuan sa loob ng isang araw, kaya hinding-hindi siya magkakaroon ng mga kwalifikasyon para lumaban. Tumango si Yesuan, kung hindi niya sila tuturuan ng leksyon, hindi sila makakapag-react sa kanilang kasalukuyang pagkakakilanlan. Okay, move on. Ako, Yesuan, gagawin ko ang sinabi ko. Basta tulungan mo akong patayin ang sinaunang demonyong dragon na ito, pagkatapos ay ibabalik ko sa iyo ang iyong kalayaan. Siyempre, mas mabuting ipagdasal mo na hindi ka mahulog sa labanan. Sa karagdagan, hayaan mo akong ipaalala sa iyo, ipakita ang iyong buong lakas. Walang sinuman ang dapat na maging tamad, dahil alam mong lahat na ang sinaunang demonyong dragon na ito ay hindi madaling harapin, kung gayon, dapat mo ring maunawaan na kung hindi mo ipapakita ang lahat ng iyong lakas, imposibleng makapatay. Hehe, kung mamatay ako, sa tingin mo may paraan ka pa bang mabuhay? Pananakot, hubad na pagbabanta. Gayunpaman, si Lilei at ang iba pa, na nakarinig sa sinabi ni Yesuan, ay hindi makapagsalita. Ang mga salita ni Yesuan, hindi nila naintindihan. Sa oras na ito, iwinagayway ni Yesuan ang kanyang kamay, at lahat ng tuyong buto na sword servant na nagsaanib sa kanyang harapan ay tinawag. Kahit na ang mga bagay na ito ay hindi masyadong kapakipakinabang, ang mga ito ay lubhang kapakipakinabang para sa paggalugad sa landas at paghahanap ng lokasyon ng sinaunang demonyong dragon. Sa utos ni Yesuan, sa isang iglap, lahat ng dry bone sword ay sumugod, ang kanilang gawain ay para lamang hikayatin ang ancient demon dragon. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Kasabay nito, tumunog din ang prompt ng system. Ding, patay na ang dry bone sword servant, kailangan bang kumonsumo ng skeleton heart ang host para mabuhay muli? Walang pakialam si Yesuan sa pahiwatig na ito, ngunit biglang nagbago ang kanyang tingin. Diyan, sa isang iglap, si Lilei at ang iba pang apat ay agad na sumugod. Ang direksyon na iyon ay ang direksyon ng pagkamatay ng dry bone sword squire. At nang makita ni Yesuan ang hitsura ng sinaunang demonyong dragon, alam niya kung bakit sinabi ni Lilei at ng iba pa na ang sinaunang demonyong dragon na ito ay hindi matatalo. Nakita ko na ang buong katawan ng sinaunang demonyong dragon ay natatakpan ng madilim na pulang kaliskis, at ang mga kaliskis na iyon ay hindi lamang kumikinang na may mahinang kulay ube na pulang ilaw, ngunit sumabog din ang apoy mula sa itaas paminsan-minsan. Xuanwo Holy Gold. Hindi napigilan ni Yesuan na sumigaw. Ang mga kaliskis ng Ancient Demon Dragon ay pawang Xuanwo Holy Gold. Ito ba, nilalang ba talaga ito? Dapat mong malaman na ang Xuanwo Holy Gold ay isang super material na condensed mula sa Dark Gold Stone na tumutubo sa ilalim ng bulkan, na sinamahan ng puso ng 10,000 taong gulang na Spirit Tree, at isang misteryosong Cosmic Essence. Masasabing ang isang defensive magic weapon na pinugamit ang Xuanwo Holy Gold ay may hindi bababa sa 2 beses na mas mataas na defensive power kaysa sa isang defensive magic weapon na may parehong level. Gayunpaman, ang Ancient Demon Dragon na ito ay maaaring pinuhin ang pambihirang Xuanwo Holy Gold na ito bilang isang sukat mismo. Ito ay hindi maisip. Siyempre, kahit ganoon, matatakot ba si Yesuan? Ano ba kayong apat, sabay kayong umakyat?
Nag-order si Yezuan kay Lily at sa iba pa. Sa oras na ito, alam na alam ni Lily at ng iba pang apat sa kanilang mga puso na gaano man kalakas ang sinaunang demonyong dragon sa harap nila. Wala silang ibang pagkakataon na mabuhay kundi talunin ang sinaunang demonyong dragon na ito. Sa makatuwid, sa utos ni Yezuan, ang apat na taong ito ay hindi umimik, at direktang isinakripisyo ang kanilang mga sandatang mahika. Damn the ancient demon dragon, today, the old man also want to be a warrior who slays dragons. Ang taong nagsalita ay pinangalan ng Baipo, at mayroon siyang 100 kakaibang kutsilyo sa kanyang kamay, na napakatalam. Matapos mailabas ang utos ni Yezuan, hindi nag-atubili si Baipo na direktang pumutol. Ang kutsilyong ito, ni Katie na kamay ay hindi niya ipinagkit, masasabing ginamit na nito ang buong lakas. Bigyan mo ako ng kamatayan. Pinagpala ng mga dakilang kapangyarihan. Pinagpala ang langit na mata. Dumagundong. Isang malakas na liwanag ang direktang pumutok tulad ng sinaunang demonyong dragon. Sa oras na ito, ang sinaunang demonyong dragon, upang maging tumpak, ay hindi pa nagising, ngunit natutulog pa rin. Kaya naman, direktang tumama ang kutsilyo ni Baipo. Nakakalungkot na bagamat ang espadang ito ay naubos na ng buong lakas, ang nasa harapan niya ay ang Ancient Demon Dragon, paanong napakadaling pumatay. Ang malaking liwanag na iyon ay matagumpay na nakalas sa katawan ng Ancient Demon Dragon, at masasabi pa nga na ang Ancient Demon Dragon ay walang kahit katiting na depensa. Gayunpaman, ang resulta ay isang mababaw na gasgas lamang. Umuungol, nasa sakit ang Ancient Demon Dragon at naglabas ng malakas na ingay. Pagkatapos, nakita kong ibinuka niya ang kanyang bibig, at biglang bumubula ang isang stream ng hininga ng dragon. Ang Ancient Demon Dragon na ito ay may malaking katawan na higit sa 30 metro ang taas, bagamat ito ay mas maliit kaysa sa mga nilalang na nakita ni Yezuan noon, hindi ito nangangahulugan na ang pag-atake ng Ancient Demon Dragon ay mas mataas o mas mahina kaysa sa mga nilalang na iyon na 10,000 metro, 100,000 metro, o kahit milyon-milyong metro. Nakakatakot ang hininga ng dragon na lumabas mula sa higanteng bibig na iyon. Nasa panganib ang matanda, umiyak si Baipo at gustong tumakas. Ngunit ang hininga ng dragon ng sinaunang demonyong dragon ay nagawang harangan ang espasyong iyon, upang si Baipo ay walang paraan upang magamit ang espesyal na pamamaraan ng pagtakas para umalis. Namutla sa takot ang mukha ni Baipo, iniisip na sa pagkakataong ito, mamamatay na siya. Gayunpaman, sa oras na ito, gumawa ng hakbang si Lily. Kuya Bai, huwag kang matakot. Kumislap ang figure ni Lily, at inihagis niya ang isang mahiwagang sandata sa hugis ng sinulid na sutla mula sa kanyang kamay, na agad na nagtali kay Baipo, at pagkatapos ay sapilitang binawi ito. Ang lahat ng ito ay ginagawa sa isang kisap mata, na matatawag na tacit cooperation. Kasabay nito, ang dalawa pa ay gumawa din ng mabilis na hakbang, inatake ang sinaunang demonyong dragon ng buong lakas. Sinabi na ni Yezuan na kung gusto nilang mabuhay, maaari lamang silang lumaban ng buong lakas, at sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa sinaunang demonyong dragon na ito magkakaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Sa makatuwid, sa sandaling ito, walang sinuman ang aalis sa kanilang mga kamay. Siyempre, si Yezuan ay talagang hindi idle, at sinabi na ang isang labanan sa antas na ito ay hindi isang bagay na maaaring salihan ni Yezuan. 4 na medium celestial realm, isang tuktok na superior celestial realm. Ang labanan sa pagitan ng 5 powerhouse, kahit na ito ay ang resulta ng labanan, maaaring magdusa si Yezuan kung hindi siya mag-iingat, hayaan siyang lumahok dito. Hindi lang ibig sabihin ng hindi kayang lumaban ay hindi na makakatulong si Yezuan. System, maaari mo ba akong tulungan na suriin ang data ng sinaunang demonyong dragon, at pagkatapos ay ibigay sa akin ang kanyang mga kahinaan? Oo, si Yezuan ay bumaling na ngayon sa sistema. Sinabi ng system sa oras ng pagkabigo na ang pagkukumpuni na ito ay haamon ayon sa kagustuhan ni Yezuan. Bagamat sinasabing 5% lamang ang kasalukuyang progreso ng pagkukumpuni, katumbas ito ng pagbubukas ng system, kaya hanggat payag si Yezuan, ngayon, maaari na niyang simulan ang pagsasama-sama ng mga bagong function ng system. Ding, ang system ay nag-uudyok, pakitandaan na ang Ancient Demon Dragon ay kilala sa kanyang malakas na depensa,
ito ay isang sinaunang Xenomorph Dragon Clan, at ang Ancient Demon Dragon ay may bahagyang mas mababang depensa sa likod at kaliskis nito, at sa parehong oras, ito rin ang pinakamalapit sa pinagmula ng buhay nito. Inirerekomenda na hanapin ng host ang reverse scales at patayin ang sinaunang demonyong dragon. Panipi, well, baligtarin ang mga kaliskis. Okay, pagkatapos, pupunta si Yezuan at tingnan kung ano ang reverse kaliskis ng sinaunang demonyong dragon na ito. Kabanata 2115, magkasama. Sinasabing lahat ng dragon ay magkakaroon ng reverse scale sa kanilang katawan. Ang baligtad na sukat na ito, sa madaling salita, ay isang espesyal na sukat na lumalaki sa kabaligtaran ng direksyon sa iba pang mga kaliskis. Para sa bawat dragon, mayroon lamang, at tiyak na magkakaroon ng isa. Bakit nangyari ito? Ayaw mag-explore ni Yezuan. Ngayon lang niya nalaman na ang reverse scale ay ang pagkakataon niyang patayin ng sinaunang demonyong dragon. Lilei, tumalon ka sa likod niya, ang reverse scale ng sinaunang demonyong dragon na ito ay nasa likod niya. Kapag nakita mo ang reverse scale, maaari mong patayin ang sinaunang demonyong dragon na ito. Sigaw ni Yezuan at direktang nagutos kay Lilei at sa iba pa. Sa oras na ito, ang Elder Demon Dragon ay nasa estado ng galit. Siyempre, kung sino ang nakakatulog ng maayos ay Jin Aisang nang may hawak na kutsilyo, at malamang galit na galit. Ang buong katawan ng sinaunang demonyong dragon ay bumubula ng lila-pulang apoy, at ang hininga ng dragon sa kanyang bibig ay patuloy na bumubuga. Ang hininga ng dragon na ito ay ang sinaunang demonyong dragon, at ito rin ang pangunahing paraan ng pag-atake ng bawat angkan ng dragon, na hindi nangangailangan ng maraming oras sa paghahanda at hindi gaanong kumonsumo. Pwede rin siyang maglaway hanggat gusto niya. Gayunpaman, huwag isipin na ang hindi natutunaw na hininga ng dragon na ito ay maaaring mahina. Sa oras na ito, sa paligid ng Ancient Demon Dragon, ang mahihirap na lava at fire tree na iyon ay direktang natunaw din ng hininga ng dragon na may nakakatakot na temperatura. Ang hininga ng dragon ng sinaunang demonyong dragon na ito ay ilang beses na mas mainit kaysa sa pinakamainit na magma. Naunawaan kaagad ni Lilei at ng iba pa. Ang pagpatay sa dragon muna upang mahanap ang reverse scales, maaari itong ituring na sentido komon. Gayunpaman, ang mga baligtad na kaliskis ng bawat dragon ay walang alinlangan na pangunahing bahagi ng kanilang depensa, at susubukan nila ang kanilang makakaya upang itago ang pag-iral. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi madaling malaman ang lokasyon ng mga baligtad na kaliskis ng dragon. Sa hindi inaasahan, talagang alam ni Yezuan ang lokasyon ng sinaunang demonyong dragon na reverse scale. Walang alinlangan na ito na naman ang liwanag ng araw para sa kanilang apat. Patayin, muling sumugod silang apat sa pinto. At walang magawa si Yezuan. Sa katunayan, tinatansya na kahit nabuo ang sistema ngayon, si Yezuan ay hindi karapat-dapat na masangkot sa gayong labanan. Sa makatuwid, mula sa paghihintay, wala nang magagawa pa si Yezuan. Ang labanan ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Sa katunayan, paanong hindi alam ng Elder Demon Dragon ang kahalagahan ng sarili niyang kaliskis? Sa makatuwid, si Lilei at ang iba pa ay hindi makahanap ng pagkakataong gumawa ng hakbang. Gayunpaman, habang umuusad ang labanan, naging mas bihasa silang apat sa pakikipagtulungan. Sa wakas, ang Ancient Demon Dragon ay isang maliit na kapabayaan lamang, at nagbigay ito ng pagkakataon kay Lilei at sa iba pa. Ngayon na, dali, shoot. Nakita ko na biglang itinapon ni Lilei si Baipo, at nang si Baipo ay nasa himpapawid, isinakripisyo niya ang kanyang pinakamalakas na hakbang sa pagpatay at dumiretso sa likuran ng sinaunang demonyong dragon. Phew! Naramdaman ng Elder Demon Dragon na umaatake sa ibang tao, ang intensyon ni Baipo at biglang tumalikod, sinusubukang pigilan si Baipo. Gayunpaman, sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo, ang lalaking pinigilan niya noon ay sumugod din patungo sa likod ng Elder Demon Dragon. Oras, na parang nagyelo sa sandaling ito, nakamamatay na nakatitig si Yezuan sa larangan ng digmaan, mas mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao, matalo man niya ang sinaunang demonyong dragon o hindi, nakasalalay ito sa suntok na ito. Kung mabaigo ito, kung gayon ay natatakot si Yezuan na maaari lamang siyang matrap dito, ngunit kung siya ay magtagumpay, si Yezuan ay makakakuha ng malaking benepisyo. Parang sa isang kisap mata,
at tila lumipas na ang libu-libong taon. Sa isang malaking dagandong, ang sinaunang Demon Dragon ang sentro, at biglang, isang napakalaking at walang katulad na alon ng chi ang sumabog. Nagliliyab na mga alon ng hangin. Iyan na ang huling kabaliwan ng sinaunang demonyong dragon, paanong hindi ito malakas? Hindi maganda. Ang figure ni Yezuan ay biglang umatras ng paulit-ulit. Ang alon ng chi na ito ay masyadong malakas, masasabing sapat na ito para mabali ang mga buto ni Yezuan. Lumabas ang tuyong buto, lahat ay humaharang sa harap ni Yezuan, at isa-isang itinapon ni Yezuan ang mga sandatang pangdepensa. Kasabay nito, buong lakas na umatras si Yezuan. Ngunit, kahit na ganoon, ang alon ng chi na iyon ay tumama pa rin kay Yezuan. Poof! Nagluwa si Yezuan ng isang subo ng dugo. Dam, napakalakas nito, nagtago ako sa malayo, at nilabanan ko ito gamit ang isang tuyong buto na espada at hindi mabilang na defensive magic weapons, at ako ay nasugatan ng husto. Ang sinaunang demonyong dragon na ito ay talagang napakalakas. Sinabi ni Yezuan sa kanyang sarili na walang magawa, sa oras na ito, alam na niya na natatakot siya na si Lily at ang iba pa ay mas mapalad. Oo nga, nang lumipad muli si Yezuan sa posisyon ng labanan, saan pa niya makikita ang mga bangkay ng 4 na tao, at ang 4 na tao na iyon ay direktang binasag ng huling suntok ng Ancient Demon Dragon. Hoy, kung tutuusin, kayong 4 ay namatay para sa akin, at ako, si Yezuan, ay hindi mawawala sa iyo, kaya hayaan mo akong buhayin ka. Nasa kamay ni Yezuan ang mga fragment ng Godhead ng 4 na taong iyon, nakatumbas ng marka ng buhay, at sa fragment ng Godhead na ito, mabubuhay niyang muli ang 4 na taong ito. Gayunpaman, ang gastos ay napakataas. Pagkatapos ng lahat, ang nasa kamay ni Yezuan ay isang maliit na fragment lamang. Sa oras na ito, ang Ancient Demon Dragon at silang 4 ay namatay ng magkasama. Natural na hindi ito sasayangin ni Yezuan, at direktang inilagay ang bangkay ng Ancient Demon Dragon sa lumalamon na espasyo. Ang sinaunang demonyong dragon na ito ay puno ng mga kayamanan, masasabing ito man ay sariling pag-upgrade ni Yezuan o ginamit sa pag-aayos ng sistema, ito ay tiyak na isang magandang bagay. Syempre, bago iyon, kailangan mo pa ring harapin ang guard god na nasa harapan. Mula sa sandaling namatay ang Ancient Demon Dragon, ang Diyos ng tagapag-alaga na ito ay nagpakita na sa harap ni Yezuan. Hehe, bata, oo, pati ang sinaunang demonyong dragon ay pinatay mo, oo, ito na ang iyong gantimpala, maaari kang umalis. Ang gatekeeper ay tila walang pakialam sa kung paano pumasa si Yezuan, sa kanyang mga mata, hanggat ang sinaunang demonyong dragon ay namatay, kung gayon kahit na pumasa si Yezuan sa paglilitis. Sa mga salita ng nagbabantay na Diyos, muling gumalaw ang figure ni Yezuan, at siya ay direktang na-teleport muli. Siyempre, walang pakialam si Yezuan. Paglabas niya at siguradong walang panganib, sinimulan niyang i-proseso ang kanyang ani. Una siyang binigyan ng gantimpala ng Gatekeeper God, ngunit nang ilabas niya ang bagay, siya ay natigilan. Ito ay isang itlog. Ding, binabati kita sa host, kumuha ng isang espesyal na kayamanan, ang Elder Demon Dragon Egg, ang host, pakitandaan, ang Elder Demon Dragon, ngunit maaari mong gamitin ang natitirang mga espesyal na materyales upang mag-synthesize ng mga espesyal na alagang hayop. Oo naman, tumango si Yezuan, at nang makita niya ang itlog na ito, ang unang reaksyon ni Yezuan ay tinatayang kukuha siya ng bagong alagang hayop sa pagkakataong ito. Oo naman, kasama ang mga senadoryas ng system, walang alinlangang pinatunayan nito na tama ang hula ni Yezuan. Gayunpaman, ngayon ay wala na si Yezuan ng iba pang materyales, kaya ang Ancient Demon Dragon Egg na ito ay maaari lamang mauna. Ang sinaunang dragon na ito ay maaaring isynthesize sa kabuuang 3 alagang hayop. Ang una ay ang Ancient Demon Dragon na hindi gaanong pagsasanib bilang isang catalysta, dahil ang itlog na ito ay ang Ancient Demon Dragon. Siyempre, ito ay walang alinlangan na pinakamababang mapagkukunan na kinakailangan, at sa parehong oras, ang pagiging epektibo ng labanan ay ang pinakamababa din. Ang unang bagay na hindi kasama ni Yezuan ay ito. Kabanata 2116, walang katapusang pagsubok sa pagpatay.
Ang pangalawang paraan ng synthesis ay ang paggamit ng isang bagay na tinatawag na Heavenly Zuan Body para i-synthesize ang Ancient Heavenly Dragon. Sa madaling salita, isa itong pinahusay na bersyon ng Elder Dragon, at medyo mas maganda ang hitsura nito. Ang ikatlong paraan ng synthesis ay nangangailangan ng 7-star grass, ang 1-leaf flower, ang 3-eyed divine stone, at ang ancient sea ice heart. Ang bagay na na-synthesize ay talagang tinatawag na kristal na dragon. Siyempre, hindi alam ni Yezuan kung ano ang apat na materyales na ito. Sa makatuwid, ang kasalukuyang Yezuan ay walang ideya na talunin ang sinaunang itlog ng demonyong dragon na ito. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon, anuman ang mga materyales na maaari mong makatagpo sa hinaharap, maaari mong i-synthesize ang anumang bagay, at bukod pa, ang punto ng paglamon ay hindi madaling makuha. Matapos basahin ang Ancient Demon Dragon Egg, itinuon ni Yezuan ang kanyang atensyon sa kanyang pinakamalaking nakuha, ang bangkay ng Ancient Demon Dragon, at ang tiyan kunling ni Lily at ang iba pang apat. Ding, nag-prompt ang system, binabati kita sa host para sa pagkumpleto ng nakatagong misyon, ang huli ay ang sinaunang demonyong dragon. Ding, ang senadorias ng system, ang rate ng pag-aayos ng system ay tumaas ng 5%, at ito ay kasalukuyang 10%. Ding, ang system ay nag-uudyok, pakitandaan ng host. Ang host ay maaari na ngayong pumili. Ang bangkay ng sinaunang demonyong dragon, maaari mong i-upgrade ang host sa 6 na kaharian, o pinuhin ang kakanyahan upang ayusin ang system ng 1%, at pagkatapos ay ang host ay makakakuha ng isang antas ng gantimpala. Ding, please make a choice. Sumimangot si Yezuan. Pumili, hinahayaan talaga, ng system ang sarili nitong pumili. Alam mo, ang sistema ay bihirang mangyari sa ganitong sitwasyon, kumbaga, ang sistema na tila napakamakatao. Gayunpaman, lubos na napansin ni Yezuan na ang sistema ay tila sumasailalim sa ilang uri ng pagbabago. Tahimik lang ang pagbabagong ito. Kahit si Yezuan mismo ay hindi alam kung anong uri ng mga pagbabago ang maaaring mangyari. Hindi ko nga alam, mabuti o masama. Siyempre, huwag na nating pag-usapan ang iba, piliin muna natin. 100% pag-aayos ng sistema. Seryoso, napakaliit. Gayunpaman, determinado pa ring pinili ni Yezuan ang pangalawang opsyon. Ayusin ang sistema ng 100, at pagkatapos ay makakakuha siya ng isang antas. Dahil, kapag naayos na ang sistema, mas maraming benepisyo ang makukuha ni Yezuan. Kung ikukumpara sa pag-aayos ng system sa lalong madaling panahon, ang sariling pag-upgrade ni Yezuan mamaya ay talagang hindi isang malaking bagay, pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng mga gawain ay maaaring ayusin ang system. Kahit na makalusot ka ng 6 na beses at walang gawain sa pagkukumpuni, walang laman ang usapan. System, pipiliin ko ang pangalawang opsyon. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang host ay gumagawa ng isang pagpipilian. Ding, nag-uudyok ang system, ang rate ng pag-aayos ng system ay tumaas ng 1%, at ang kasalukuyang 1% ay 11. Ding, nakalusot ang host, at ito ay kasalukuyang nasa ika-4 na baitang medium god realm. Tumango si Yezuan, tapos na ang usapin dito. Gayunpaman, kailangan pa rin itong lutisin ni Lily at Yezuan. System, gusto kong buhayin silang dalawa ni Lily, pero ano ang magagawa ko? Ding, ang system ay nag-uudyok, ang host ay makakahanap ng mga espesyal na materyales para sa muling pagbuhay kay Lily at sa iba pa, at ang mga fragment ng Lily at ang mga Diyos ng iba ay maaaring itago sa espasyo ng halaman upang dahan-daang maibalik ang kanilang banal na kapangyarihan. Well, kung gayon, iyon lang ang mayroon dito. Alam ni Yezuan na halos imposibleng buhayin kaagad ang 4 na lalaki na ito. Matapos makapasok sa mga Diyos, hindi ganoon kadali ang muling buhayin, tulad ng para sa mga taong pinatay ni Yezuan noon. Ginamit na niya ang kanyang banal na kapangyarihan para ibalik silang lahat, upang ang mga taong ito ay mabuhay sa lumalamon na kalawakan. Gayunpaman, hanggat may pagkakataon, gagawin ito. Matapos malutas ang lahat ng mga problema, nagsimulang mapansin ni Yezuan ang sitwasyon sa kanyang harapan. Sa oras na ito, nakatayo si Yezuan sa harap ng isang mataas na tore. Napakataas ng tore na ito na kahit na sinubukan ni Yezuan ang kanyang makakaya upang tumingin, hindi niya makita kung gaano siya katangkad.
At sa paligid ng tore na ito, may katahimikan, wala. Alam ni Yeshua na ito dapat ang ikatlong antas. Hindi na siya nagdalawang isip at dirdiretsong pumasok sa loob. Itinulak ang pinto ng tore, sa isang iglap, isang napakalakas na puwersa ng pagsipsip ang sumipsip kay Yeshua papasok dito. Kasabay nito, isang boses ang umalangaw-ngaw. Welcome to the Infinity Tower, congratulations, Trialist, matagumpay kang nakapasok sa third level. Napakasimple ng rules ng third level, kailangan mo lang umakyat sa pinakamataas na level ng Endless Tower, tapos, maituturing kang nakapasa. Siyempre, dahil mas mahirap ang Endless Tower, basta umakyat ka sa kalahati, maaari mong piliin na umalis anumang oras. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na may mga makapangyarihang Divine Beast sa bawat layer ng tore. Magsaya, Trialist, at tamasahin ang walang katapusang pagpatay. Walang suspense kapag nagsasalita siya, at maaari lamang siyang maging tagabantay ng ikatlong antas na ito. Gayunpaman, ang Diyos ng tagapag-alaga ng ikatlong antas, na ito ay tila mas puot kaysa sa unang dalawang antas, at hindi man lang siya lumilitaw bilang isang tao. Siyempre, ngayong naipaliwanag na ang mga patakaran, hindi na kailangang maghintay ni Yeshua ng anuman, diretsyo niyang itinaas ang kanyang mga paa at naglakad patungo sa pangalawang layer. Tila ang ilalim na layer ay para lamang sa pagtanggap, kaya walang mga banal na hayop. Gayunpaman, nang pumasok si Yeshua sa pangalawang layer, sigurado, nakakita siya ng isang banal na hayop. Isang first-grade inferior godman level. Bahagyang natigilan si Yeshua, tinitigan ang tigre na ito na may mga sungay, labis siyang nagulat, siya ay talagang isang first-grade god na cultivation, napakasimple ba nito? Casual na pinatay ang banal na halimaw na ito, gayunpaman, nagulat si Yeshua. Pagkatapos na patayin ang taong ito, direkta siyang naging buga ng berdeng usok at nawala. Doppelganger ba ito? Siyempre, walang pakialam si Yeshua, ngunit dirdiretsyong naglakad patungo sa ikalawang palapag. Well, ito pa rin ang paglilinang ng isang first-class na Diyos, ngunit sa pagkakataong ito ay 10. Nang walang anumang banta, si Yeshua ay naglaslas, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Patuloy na maglaslas, patuloy na umakyat. Hindi maalala ni Yeshua kung gaano karaming palapag ang naakyat niya, ngunit naisip na niya ang mga patakaran dito. Ang mga halimaw dito, bawat 10 palapag, minsan nagbabago. Ang unang layer ay may isang ulo, at ang pangalawang layer ay may 10 ulo. 50 ulo sa ikatlong palapag, at iba pa, hanggang sa 1,000 ulo sa ika-10 palapag. Siyempre, ang ranggo ay hindi nagiging. Gayunpaman, kapag ito ay nasa ika-11 palapag, ito ay papalitan ng isang halimaw ng isang 5th grade inferior god. Kasunod nito, ito ay isang halimaw na may rurok ng mababang Diyos at paglilinang sa kaharian ng tao. Pagkatapos, may mga 1st grade medium grade god human realm monsters, at pagkatapos ay 5th grade medium grade god human realm monsters. At ngayon, ang kinakaharap ni Yeshua ay 1,000 ulo, 5 baitang mid-god realm cultivator. Seryoso, pagod na pagod si Yeshua ngayon. Dapat mong malaman na si Yeshua mismo ay isa lamang pang-4 na ranggo na mid-god cultivator, ngunit kailangan niyang harapin ang 1,000 5th grade mid-god realm cultivator. Sobrang pressure, si Yeshua ay nakatayo sa pintuan, tahimik na nakatayo, sa ganitong posisyon sa pintuan, ang mga banal na hayop na ito ay hindi magkukusa sa pag-atake, at maaari itong ituring na nagbibigay ng pagkakataon sa Trialist na huminga. Gayunpaman, sinubukan ni Yeshua, maaari lamang siyang manatili dito para sa isang stick ng insenso, at pagdating ng oras, siya ay direktang itulak pasulong ng isang puwersa. Ano ang dapat kong gawin, kung ito ay magpapatuloy ng ganito, tila imposibleng makapasa. Kabanata 2117, may mga mortal din sa Divine Realm. Ngayon ito ay isang banal na hayop ng 5 ranggo na gitnang Diyos na kaharian, kaya ang susunod na alon ay magiging isang peak middle godman. Bukod dito, ang pagsubok na ito ay tila walang katapusan, nakatayo sa spiral staircase, nakikita ni Yeshua na mayroong hindi mabilang na mga layer dito. Walang katapusang mga pagsubok, walang katapusang pagpatay. Oo naman, naaayon sa pangalan nito. Biglang, isang puwersa ang dumating mula sa likod ni Yeshua, direktang itinulak si Yeshua sa loob.
Tapos na pala ang break. Sa isang iglap, ang mga banal na hayop na iyon ay sumugod kay Yesuan na parang baha. Walang pagpipilian si Yesuan kundi kunin ang Divine Sword at magsimulang makipaglaban muli. Sa gitna ng gayong mga pagsubok, huwag subukang gumamit ng anumang malalakas na pag-atake. Dahil, iyon ay magiging isang pag-aaksaya lamang ng banal na kapangyarihan ng isang tao. Ito ang pinakamatalinong pagpili na lumaban sa pinakamatipid at banal na paraan ng pakikipaglaban. Bagamat nasa kanya ang super recovery ng God of War Overlord, sa kasong ito, may mga pagkakataong hindi niya kayang mabuhay. Pagkatapos ng lahat, sa tuwing ang isang banal na hayop ay matatapos sa pagpatay ng isang layer, ito ay hindi pinapayagan na manatili sa layer na iyon ng masyadong mahaba. Siyempre, may limitasyon din ang oras para pumatay ng mga halimaw. Gamit ang isang espada sa kanyang kamay, nilaslas ni Yesuan ang isang banal na hayop na sumugod sa kanya, pinapanood ang banal na hayop na nagiging puting usok. Pero naisip ko, ano ba ang dapat kong gawin? Ang pagsubok na ito ay tila walang katapusan, kahit na nalampasan ni Yesuan ang antas ng Peak Middle God Realm, kahit na nalampasan niya ang antas ng Peak High Godman Cultivation. Kaya, ano ang gagawin sa susunod na Heavenly God Realm? Higit pa rito, mayroon ding kaharian sa kabila ng mga Diyos. Hindi ito paraan para patuloy na lumaban. Nakakunot ang mga kilay ni Yesuan, at habang patuloy niyang pinapatay ang mga Divine Beast na iyon sa kanyang mga kamay, palagi rin siyang nag-iisip sa kanyang puso. Gayunpaman, hayaang subukan ni Yesuan ang kanyang makakaya, para lamang malaman na wala siyang paraan upang malutas ang problema sa kanyang harapan. Sa wakas, ang Divine Beast ay napatay pa rin, at si Yesuan ay maaari lamang mag-atubili na umakyat sa susunod na antas. Kung ito ay dumating, ito ay magiging ligtas. Gayunpaman, nang si Yesuan ay pinayagang umakyat sa susunod na antas. Sa wakas ay tumunog muli ang boses ng Diyos na tagapag-alaga ng ikatlong antas. Napakabait ng binata. Congratulations, nakapasa ka sa unang pagsubok at nakuha mo ang titulong Junior Endless Trialist. Hehe, pero kahit sinong makapunta dito ay malamang na makakuha ng titulong ito. Nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo, hanggat papatayin mo ang alon ng mga banal na hayop na may katulad na lakas sa iyong sarili, maaari mong makuha ang pangunahing titulo, at pagkatapos, maaari kang pumili kung itutuloy ang hamon o umalis na lang. Well, kindly remind you, the lower your realm, the lower the difficulty level of the Divine Beast na kailangang maipasa. As long as makuha mo ang title na Super Endless Trialist, kahit pumasa ka sa level ko, paano na, napag-isipan mo na ba? Nang marinig ang mga salita ng Diyos na tagapag-alaga ng ikaapat na antas, ang puso ni Yesuan ay napuno ng buntong hininga. Sa kabutihang palad, ang walang katapusang pagsubok na ito ay automatikong nababagay ayon sa kaharian ng kalahok, at hindi talaga ito kailangang labanan hanggang sa huling layer. Mukhang walang pagkakataon na makapasa si Yesuan. Kaya lang kahit na ganoon, nagpasya si Yesuan na mag-withdraw pansamantala. Guarding the Gods, di ba, pagkatapos kong makuha ang titulong Junior Trialist, hanggat may oras ako, pwede akong pumunta ulit sa trial. Siyempre, maaari kang pumunta sa pagsubok anumang oras hanggat gusto mo, ngunit mayroon ka lamang 3 pagkakataon, at kapag ang 3 pagkakataon ay naubos, pagkatapos ay hindi ka kwalipikadong pumasok dito. Okay, I see, I choose to live for the time being. Direktang sinabi ni Yesuan ang kanyang desisyon, dahil alam niya na sa kanyang kasalukuyang lakas, maaaring hindi niya ito magawa. Well, dahil nakapagdesisyon ka na, papaalisin na kita. Ito ang 3 direct ional teleportation charm, ipapadala kita sa labas ng lugar ng pagsubok. Kung gusto mong ipagpatuloy ang hamon, durugan mo ang teleportation charm, pwede kang pumunta dito ng diretsyo. Paalalahanan kita ulit, kung ang iyong kaharian ay bumubuti, kung gayon ang kaharian ng mga banal na hayop na ito ay maisasaayos din. Maintindihan? Okay, I see. Habang sumagot si Yesuan, nakakita siya ng isang flash ng puting liwanag, at nawala si Yesuan sa pwesto. Nang mag-react si Yesuan, talagang lumitaw siya sa isang kakaibang lugar. Sa madaling salita, ang Diyos ng tagapag-alaga ng ikaapat na antas ay direktang ipinasa si Yesuan palabas ng Peerless Valley.
Gusto ko lang subukang hanapin ang mga materyales sa Peerless Valley para makita kung mahahanap ko ang mga materyales, at pagkatapos ay palakasin ang aking lakas, pinaalis talaga ako ng guard god na ito. Walang imak na sinabi ni Yezuan, wala siyang balak na umalis sa Peerless Valley. Gayunpaman, ngayon na ito ay lumabas, walang paraan upang gawin ito. Okay, maaari kang bumalik anumang oras. Peerless Valley, kailangang tapusin si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang gawain ng pag-aayos ng system ay naroon pa rin. May isip ni Yezuan na hanggat natapos niya ang paggalugad ng Peerless Valley, tiyak na makakakuha siya ng maraming pagkukumpuni ng system at hindi imposibleng ganap na ayusin ang system. Ngayong lumabas na ito, maaari na ring lumabas si Yezuan para malaman kung makakahanap siya ng mga angkop na materyales para palakasin ang sarili. Ang pinakamahusay na paraan ay upang palakasin o masira muli ang dalawang demigod level na bloodline, bagamat ang demigod level na bloodline ay napakalakas din. Ngunit malinaw naman, kung gusto ni Yezuan na makapasa sa paglilitis sa Endless Tower, kung gayon, ang kasalukuyang demigod level na bloodline ni Yezuan ay hindi sapat. Siyempre, kung gusto mong masira, hindi madaling makakuha ng ilang mga reinforcements. Ang banal na pag-iisip ni Yezuan ay pinakawalan, at naniniwala siya na imposible para sa nagbabantay na Diyos na itaboy ang kanyang sarili ng masyadong malayo. Gayunpaman, minamaliit pa rin ni Yezuan na ito ang Divine Realm. Ang konsepto ng teritoryo ng banal na kaharian ay sa panimula ay naiiba mula sa ibang mga lugar. Huwag bantayan si Guanshen ay basta-basta lang nag-teleport kay Yezuan, ngunit direktang nag-teleport kay Yezuan libu-libong milya ang layo. Sa pamamagitan ng paggalugad ng mga banal na kaisipan, nakita ni Yezuan na mayroong isang malaking lungsod sa di kalayuan. Ngayong natuklasan na niya ang lungsod, hindi magtatagal si Yezuan at direktang lumipad patungo sa lungsod na iyon. Kalimutan ang lungsod ng mga alalahanin. Magandang pangalan yan. Si Yezuan ay nakatayo sa labas ng malaking gate ng lungsod sa mga oras na ito, nakatingin sa mataong pulutong, ngunit may ilang pagkakaiba. Dahil nakita niya na karamihan sa mga tao dito ay mga ordinaryong tao lang, at kakaiba ang kanilang mga hitsura. Minotaur, kobolds, birdmen na may pakpak, o snail na tao na may malaking shell sa likod. Anong nangyayari? Ang pangunahing bagay ay ang paglilinang ng mga taong ito ay napakababa, at may mga tao pa nga na walang paglilinang. Anong nangyayari dito? Welcome to the City of Forgotten Warriors. Ito ang unang pagkakataon para sa mga bisita na pumunta sa City of Forgotten Warriors, tama ba? Nang magtaka si Yezuan, isang binata ang tumakbo sa harapan niya. Nang walang anumang paglilinang, siya ay naging isang mortal. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan, at tinanong ang lalaki, ano ang nangyayari sa lungsod na ito? Panipi, Kabanata 2118, pumunta muli sa Lingzuan Pavilion. Anong problema, bisita, pero hindi ko alam kung paano sasagutin ang itinanong mo. Hinawakan ng lalaki ang kanyang ulo, mukhang nalilito. Oh, sino ang ibig kong sabihin, bakit ang daming mortal dito? Hindi ba ito ang banal na kaharian? Walang pagpipilian si Yezuan kundi ang direktang sumagot. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay natakot sa lalaki at agad na napaluhod. Mga kagalang-galang na Diyos, ang mga maliliit ay may mga mata at hindi alam ang bundok tay, mangyaring patawarin ang mga maliliit. Tumingin si Yezuan sa lalaki. Bumangon ka na, tinanong na kita, sagutin mo lang ako. Oo, Panginoong Diyos, tama, marami ng katutubong lahi sa God Realm, pati na rin ang ilang nether na nilalang na dinala ng Panginoong Diyos. Gayunpaman, bagaman ito ang kaharian ng mga Diyos, hindi lahat ay maaaring maging isang Diyos. Sa paglipas ng panahon, ang orihinal na mga katutubong lahi ng Divine Realm, pati na rin ang mga mortal na tulad ko na pinalaki mula sa 8 heavens ng mga ninuno, ay bumubuo sa mortal na mundo ng Divine Realm. Tumango si Yezuan, nakikita ko. Sa mga tuntunin ng kanyang kasalukuyang kaharian, siya ay talagang isang mortal noon, kahit na siya ay nasa Immortal Domination Realm. Anyway, pangalan lang yan. Higit pa rito, ang isang Diyos-tao ay matatawag lamang na isang mortal na may medyo mataas na kaharian. Hindi katakataka na ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng ilang mga espesyal na kakayahan pagkatapos na i-condensate ang kanilang mga pagka-Diyos,
at maraming mga tao ang maaaring pinili na dalhin ang kanilang mga miyembro ng pamilya o mga disipulo sa Diyos realm o isang bagay. Ngunit kung tutuusin, ang Divine Realm ay lubhang mapanganib, at sino ang makakagarantiya na hinding-hindi siya babagsak? Gayunpaman, ang banal na kaharian ay puno ng banal na kapangyarihan, at ito ay mas angkop para sa paglilinang, kaya natural na magkakaroon ng maraming tao na direktang magpapalaya sa kanilang mga angkan, mga disipulo, at iba pa. Kung tungkol sa orihinal na lahi ng katutubo, itong Yesuan ay hindi madaling sabihin. Gayunpaman, may mga katutubo sa banal na kaharian, na isang kakaibang bagay. Hindi pinansin ni Yesuan ang lalaki, ngunit dirdiretsong naglakad patungo sa Purgatory City. Kung ikukumpara sa huling pagpasok ni Yesuan, lahat sila ay nabuo ng mga taong may mga Diyos. Ang lungsod na ito ng paglimot sa mga alalahanin ay puno ng buhay. Hindi mabilang na mga tao ang dumaan dito, at sa banal na kaharian, kahit na ito ay isang ordinaryong mortal, normal para sa kanya na mabuhay ng libu-libong taon. Sa makatuwid, natural na dumarami ang mga tao. Siyempre, napakalaki ng Divine Realm, at ang lungsod ng milyon-milyong tao ay isang patak lamang sa karagatan. Casual na naglakad si Yesuan, at alam niya ang pinagmulan nitong Forgotten Worry City. Ang lungsod na ito ay itinatag ng matandang lalaki na siyang Panginoon ng lungsod, at sa una, mayroon lamang ilang daang tao, ngunit pagkatapos ng 10,000 taon ng pag-unlad, ito ay naging kasalukuyang sukat. At ang lungsod na ito ng paglimot sa mga alalahanin ay katumbas ng pribadong teritoryo ng matanda na nakakalimutan ang kanyang mga alalahanin. Gayunpaman, kahit na, mayroon pa ring isang bagay sa loob nito. Sa Forgotten Worry City na ito, itinatag ng matanda ang Forget Worry Pavilion at pumili ng mga piling alagad na linangin, hindi pa banggitin, siya talaga ang nilinang niya. Ang Forgotten Worry City ngayon, na may daan-daang Diyos, ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa 12-dosenang mga nakapaligid na lungsod. Siyempre, walang kinalaman ang mga ito kay Yesuan. Pagkatapos ng casual na pagsusuri at hindi mahanap ang kailangan ni Yesuan, tumalikod si Yesuan at naghanda na umalis dito. Gayunpaman, bago pa man siya makaalis, nakatagpo siya ng isang kawili-wiling pangyayari. Isang hukbo na pinamumunuan ng isang mababang Diyos, isang 3 matalinong nakatataas na Diyos, at isang 12 mabababang Diyos. Dumating talaga ako sa labas ng lungsod na ito ng paglimot sa mga alalahanin. Gumalaw ang figure ni Yesuan, at nakatayo na siya sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Forgotten Worry City na ito. Gusto ni Yesuan na makita kung ano ang mangyayari dito. Kalimutan mo na ang mga alalahanin mo, umalis ka na dito. Pagkatapos lamang mag-set up ng poster si Yesuan at manunood na sana ng magandang palabas, ang mga Diyos sa labas ng lungsod ay sumigaw ng malakas patungo sa lungsod ng paglimot sa mga alalahanin. Ang malaking tunog ay yumanig pa sa maraming mortal sa lungsod hanggang sa mamatay. Dam, matandang Tiankay, anong gusto mong gawin? Sa isang kisap mata, isa pang matandang lalaki na may mababang makalangit na paglilinang ng Diyos ang sumugod. Kasabay nito, sa itaas ng lungsod na ito ng paglimot sa mga alalahanin, mayroon ding nagbabawal na proteksyon. Hindi mabilang na mga sundalo ang sumugod sa lungsod. Anong gusto kong gawin? Kalimutan mo na ang pag-aalala ng matanda, may utos si Mo Shang na kolektahin ang totem beast. Nakalimutan mo lang na alalahanin ang sariling pagkamatay ni Lao Er, pero bakit mo ako gustong saktan? Kung hindi mo ibibigay ang totem beast, lantaran kang nakikipag-away kay Mo Shang, kung gusto mo kaming patayin, hindi ba? Haha, ikaw, nasaan ka? Malakas ang lakas ni Mo Shang, at kaming mga casual na magsasaka ay natural na hindi kayang pukawin ito, ngunit bakit gusto nilang arestuhin ang aking banal na hayop sa isang salita, at higit pa, gusto nilang ipadala ko ito, bakit? Nang marinig ito, napagtanto ni Yesuan na ang pangahas ay isang bagay ng totem beast at Mo Shang. Sa simula, unang dumating si Yesuan sa God Realm at bumaba sa 10,000 Beast God Sect, at nakuha rin niya ang totem beast. Siyempre, kumpara sa 12-dosenang mga totem beast na iningatan sa pagkabihag ng 10,000 Beast God Sect, ang kawawang totem beast sa lungsod na ito na walang pag-aalala ay wala talaga. Sayang lang at walang lakas ng 10,000 Beast God Gate ang Sanssouci City, kaya wala man lang itong qualifications para ipagpalit ito.
Dahil sa mga salita ni Mo Xiang, ang walang pag-aalala na lungsod na ito ay ibinigay na lamang ang totem beast, at kailangan pang ipadala ito ng personal. Kung sabihin, ang lahat ay sanhi ng mahinang lakas. Nagtatalo pa rin doon ang dalawang powerhouse ng Heavenly God Realm na iyon, ngunit hindi pa handa si Yezuan na panoorin ito, dahil hindi na kailangang patuloy na bigyang pansin ito ni Yezuan. Lakas, lahat ay lakas na nagdudulot ng mga problema. Sa pagkakataong ito, ang nakita at narinig ni Yezuan, muli niyang naunawaan na kung siya ay may malakas na lakas, hindi siya mabubuli. Nang umalis si Yezuan, nagkaroon na ng sigaw ng pagpatay sa direksyon ng Sanssouci City. Ang pakikipaglaban ng daan-daang libong hukbo ay dahil lamang sa espiritu ng pakikipaglaban ng dalawang makalangit na Diyos, marahil sa puso ng dalawang taong ito, wala silang pakialam sa buhay o kamatayan ng mga mortal na iyon. Ipinatawag ni Yezuan ang Pegasus at umalis sa napakabilis na bilis, ang kailangan niyang hanapin ay hindi isang mortal na lungsod. Doon, siguro okay lang napuntahan mo ito kapag naiinip ka, ngunit hindi ito nakakatulong kay Yezuan na mapabuti ang kanyang lakas. Hindi nagtagal, nakahanap muli ng lungsod si Yezuan. Gayunpaman, hindi ito isang mortal na lungsod. Ito ay isang tunay na lungsod, isang lungsod na pag-aari ng mga Diyos. Bueno, iyon nga, Lingzuan Pavilion, hindi ko inaasahan na mayroon ding Lingzuan Pavilion dito, kung gayon, maaari akong pumunta at tingnan kung mayroong anumang mga materyales na kailangan ko dito. Bumagsak ang figure ni Yezuan sa lupa, at kasabay nito, iniligpit din niya ang Pegasus. Mag-isa siyang naglakad papasok ng lungsod. Napakalinaw ng kanyang layunin, iyon ay Lingzuan Pavilion. Narinig ko na sa pagkakataong ito ang auction ng Lingzuan Pavilion ay magsusubaste ng ilang mabibigat na kayamanan, ngunit hindi ko alam kung anong uri ng kayamanan iyon. Hoy, kahit na marinig mo ang tungkol dito, hindi kami kwalipikadong lumahok. Ang auction na ito ay isang panloob na auction, tanging ang mga inimbitahan ng Lingzuan Pavilion ang karapat-dapat na lumahok, walang sinuman ang maaaring pumasok ng walang imbitasyon. Kakapasok lang ni Yezuan sa Lingzuan Pavilion at narinig ang mga talakayan ng mga tao. Kabanata 2119, Pagiging Supreme Elder. Mukhang dumating si Yezuan sa tamang oras. Auction. Hindi masama, sa pangkalahatan, palaging may ilang magagandang bagay sa auction, syempre, makukuha mo man ito o hindi, depende lamang sa iyong sariling mga mapagkukunang pinansyal. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay hindi magiging kasing tigas ng huling pagkakataon, at ang mga banal na kristal sa kanyang katawan ay maingat na ginagamit. Kahit anong sabihin mo, si Yezuan ay isa ring taong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit paano mo nakuha ang imbitasyon? Siya nga pala, biglang naalala ni Yezuan. Nang makapasa siya sa unang antas sa Peerless Realm, wala bang isang tao na nagkataong elder ng Lingzuan Pavilion, at ang kanyang token ay nasa kanyang kamay na ngayon. Kaya, posible bang gamitin ang bagay na ito para makakuha ng imbitasyon, o kwalipikasyon para makapasok? Sa pag-iisip nito, hindi nag-atubili si Yezuan at dirdiretsong naglakad patungo sa waiter ng Lingzuan Pavilion. Distinguished guest, may maitutulong ba ako sa iyo? Magalang na tanong ng waiter kay Yezuan. Nako, gusto ko ng invitation sa auction, paano ko makukuha? Guest, I'm very sorry, this auction is not a public auction, but a small internal auction, so walang pwedeng sumali maliban sa mga invited. Bagamat mataktika itong sinabi ng waiter, namulaklak ang mga tao sa paligid ni Yezuan, Coke. Haha, hindi ako nagkakamali. Ang isang maliit na tao sa gitnang Diyos na kaharian ay nais ding makakuha ng isang imbitasyon sa auction. Hindi mo ba alam na ang imbitasyon na ito, kahit papaano, ay mula sa Heavenly God Realm, at bukod pa, siya ay direktang nagpunta upang magtanong sa mga tao ng Lingzuan Pavilion, na talagang handal. Pero di ba, tawa ako ng tawa, nasaan siya Lingzuan Pavilion? Ano ang internal auction ng Lingzuan Pavilion? Kung sino ang gustong pumunta ay pwede, so tinatawag pa rin ba itong internal auction? Mag-usap. Bukod dito, lahat sila ay nagsasabi ng mga bagay tulad ng kawalan ng kakayahan ni Yezuan. Hindi man lang pinansin ni Yezuan ang mga taong ito, anuman ang sabihin ng mga taong ito, kung ano ang gustong gawin ni Yezuan ay ang susi. Oh, I see, then I want to ask, can I exchange this for an invitation?
Hindi nag-atubili si Yezuan, at direktang kinuha ang Elder Jade pendant. Biglang nagulat ang waiter nang makita niya ang bagay sa kamay ni Yezuan. Dapat mong malaman na ang Ling Zuan Pavilion ay isang hiwalay na puwersa, at syempre mayroong isang detalyadong dibisyon ng mga karapatan. Tungkol naman sa mga matatanda, masasabing sa bawat sub-cabinet, kadalasan ay isa o dalawang matanda lang ang namamahala, pero hindi ko inaasahan na may hawak na pala ngayon ng Elder Token para ipalit sa imbitasyon. Agad na lumitaw ang mga butil ng pawis sa noo ng waiter, at sinabi niya kay Yezuan na nagbitiw, "Malaki, mangyaring maghintay ng sandali," at agad na hihilingin ng maliit na bata na lumabas ang matanda. Panipi, habang nagsasalita siya, yumuko ang waiter kay Yezuan, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Ang gayong kapansin-pansing pagbabago ay nagpalaki sa mga mata ng lahat sa madla. Hindi pwede. Ano ang pinagmulan ng lalaking ito? Ano bang bagay ang nasa kamay niya, at bakit parang takot na takot ang waiter na ito? Sandaling natahimik ang buong hall. At sa simula, ang mga mukha ng iilang tao na tinatalakay si Yezuan ay kapansin-pansing nagbago sa oras na ito. Maingat na tumingin kay Yezuan, na para bang natatakot siyang habulin sila ni Yezuan. Nakakalungkot lang na hindi pinapansin ni Yezuan ang mga taong ito, kaya hindi niya sila pinansin. Di nagtagal, nagmadaling lumabas ang mga elder ng sangay na ito. Nakilala ng disipulo si Elder Taishang. Ang hindi inaasahan ng lahat ay kahit na ang elder na ito ay napakagalang kay Yezuan kaya lumuhad pa siya ng diretsyo at sumaludo. Sa katunayan, si Yezuan mismo ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Napag-alaman na dahil ang Ling Zuan Pavilion na ito ay isang lugar para magbenta ng mga kayamanan, natural na hindi mabilang ang mga taong may kakayahan sa kanila. Ang Elder Token ng Ling Zuan Pavilion ay isang napaka-espesyal na bagay, at walang nakakaalam kung paano pino ang bagay na ito. Gayunpaman, ang bawat elder ay may isa lamang, at ang token na ito ay may sariling espiritual na karunungan, at ito ay biniyayaan ng ilang natatanging mga tatak. Maliban kung payag ang may-ari ng token, hinding-hindi susunod ang token sa sinumang iba pa. Kahit na ikaw ay malakas, kung gayon walang paraan upang pilitin ito, dahil ang token na ito ay may epekto sa pagsira sa sarili. Siyempre, ang mga elder ng Ling Zuan Pavilion ay malayang pumili ng kanilang mga tagapagmana, ibig sabihin, ang token na ito ay maaari ding mamana ng mga disipulo. Ngunit walang duda na basta ang taong may hawak ng token ay katumbas ng pagkakaroon ng karapatang maging matanda. Kahit paano nakuha ni Yezuan ang elder token na ito, at kahit anong uri ng pag-iisip ng taong iyon noong una. Ngunit ngayon, hawak na ni Yezuan ang token na ito, ibig sabihin, si Yezuan ang may-ari ng token na ito, isang lehitimong elder ng Ling Zuan Pavilion, at hindi siya isang ordinaryong elder. Bumangon ka muna, umiling si Yezuan at sinabi. Ngayon, kahit si Yezuan mismo ay nalilito pa rin. Anong nangyayari? Pagkatapos tumayo ng Ling Zuan Pavilion elder, nagpatuloy si Yezuan sa pagtatanong, ang token na ito ay talagang ibinigay sa akin ng iyong Ling Zuan Pavilion elder, ngunit hindi ako ang Ling Zuan Pavilion elder mo, sa palagay ko ay mayroon kang hindi naiintindihan. Panipi, hehe. Elder Taishang, huwag mong kulitin ng disipulo, ang mga alituntunin ng Ling Zuan Pavilion ay hindi nagbabago sa loob ng 10-10 milyong taon, marahil ito talaga ang dating Supreme Elder na nagbigay sa iyo ng ganoong token para sa ilang kadahilanan, ngunit hanggat nasa kamay mo ang token, ikaw ang aking Elder ng Ling Zuan Pavilion. Ang bawat Elder token sa aking Ling Zuan Pavilion ay naayos, ibig sabihin, ang mga karapatan ng bawat token ay hindi magbabago dahil nagbabago ang mga tao. Ako, si Ling Zuan Pavilion, ay kumikilala lamang ng mga token, hindi mga tao. Kinuskos ko, natigilan si Yezuan, nakilala lamang ang token at hindi ang tao, anong uri ng panuntunan ito? Hindi yun para makakuha ng peking token, maaari mong linlanggan ng mga tao ng Ling Zuan Pavilion. Siyempre, naunawaan din ni Yezuan na halos imposibleng pekay ng token. Pagkatapos ng lahat, ang Ling Zuan Pavilion ay hindi isang maliit na puwersa. Ayaw ni Yezuan na pag-usapan ang ganitong bagay, ang pangunahing layunin niya ngayon ay makakuha ng imbitasyon. Tungkol naman sa token na ito, hintayin natin ang susunod na pagkakataon. Pagkatapos makilala ang Missing Moon Master,
tanungin natin ito. Okay, I just want to ask you for an invitation this time. I want to participate in this auction, but unfortunately walang invitation. I don't know if it can be convenient. Direktang sabi ni Yezuan. Matapos marinig ito, ang elder ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nagsabi, "Iyan, Elder Taishan, hindi mo ba talaga alam? Ang nasa kamay mo ay ang Supreme Elder Token, at kung gusto mong pumasok sa internal auction na gaganapin ng aming branch, maaari kang pumasok anumang oras, at ang token sa iyong kamay ay kumakatawan sa iyong mga karapatan, na mas kapaki-pakinabang kaysa sa anumang imbitasyon." Panipi, Nuo, natigilan si Yezuan, hindi niya inaasahan na ang token na ito ay magagamit pa rin. Kabanata 2120 Ling Zuan Pavilion Supreme Elder. Sa oras na ito, ang mga tao sa paligid ni Yezuan na nag-uusap pa rin tungkol kay Yezuan ay natigilan na, at sa parehong oras, sila ay mas nataranta. Kahit na ang mga elder ng Ling Zuan Pavilion ay kailangang tretuhin ng magalang ang mga tao, simple ba ang pagkakakilanlan na iyon? Tahimik na tumingin ang mga tao sa likod ni Yezuan, pinapanood si Yezuan na naglalakad papunta sa panloob na bulwagan ng Ling Zuan Pavilion, at maraming tao ang nag-iisip na kung paano makarating kay Yezuan. Ang dahilan kung bakit sinundan ni Yezuan ang elder na ito sa inner hall ay syempre hindi para sa imbitasyon, ngunit dahil gusto niyang malaman kung ano ang magagandang bagay sa auction na ito. Kahit na, kung mayroong angkop, handa si Yezuan na bilhin ito ng maaga, na maaaring ituring na isa pang benepisyo ng Taishan Elder Token. Elder Taishan, nakikita mo, ito ang lahat ng mga bagay na ibebenta sa auction na ito. Ibinigay ng elder kay Yezuan ang isang listahan, na malinaw na nakalista ang lahat ng item sa auction na ito. Siyempre, ang ikatlong bahagi ng mga ito ay kinuha ni Ling Zuan-ge, at ang iba pang 2 ay mga bagay lamang na ipinadala ng ibang mga tao. Hindi nagtagal, binasa ni Yezuan ang lahat ng listahan. Sa kanila, may 3 bagay na higit na nakakaakit ng atensyon ni Yezuan. Ang unang pirasong ito ay tinatawag na Ancient Demon Finger. Tama, ito ay isang daliri ng dakilang Demon God. Sinasabing ang dakilang demonyong Diyos na ito ay umabot na sa paglilinang ng pangunahing kaharian ng Diyos, at ang kanyang pisikal na katawan ay sadyang napakalakas. At mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga sinaunang Diyos ng demonyo at ng kasalukuyang mga Diyos ng demonyo. Sa katunayan, ito man ay ang mga sinaunang Diyos ng demonyo, o ang mga Diyos ng demonyo o iba pa, sila ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kasalukuyang mga Diyos. Kung tungkol sa ugat, ito ay nasa itaas ng supernatural na kapangyarihan. Lalo na para sa Demon God. Karaniwang tinatahak ng mga demonyo ang landas ng laman, patuloy na pinapalakas ang kanilang sariling laman at nakakamit ang pagka-Diyos. Gayunpaman, ang demonyong Diyos ay mayroon ding lahat ng uri ng supernatural na kapangyarihan. Kaya lang pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, marami sa mga espesyal na supernatural na kapangyarihan ng mga demonyong Diyos ang naputol. At ang orihinal na may-ari nitong daliri ng demonyong Diyos ay ang daliri ng isang sikat na dakilang demonyong Diyos noong sinaunang panahon, ang demonyong Diyos ng pagpatay sa langit. Walang nakakaalam kung gaano karaming supernatural na kapangyarihan ang Heaven Slayer Demon God, ngunit alam ng lahat na ang pinakamakapangyarihang supernatural na kapangyarihan tungkol sa Heaven-slaying Demon God na ito ay ang kanyang Heaven-destroying finger. Sinasabi na kung ang Heaven-slaying Demon God ay gustong pumatay ng tao, sa pamamagitan lamang ng pagturo dito, ang taong iyon ay papatayin, kahit na ito ay isang cultivator ng parehong antas, hindi niya mapipigilan ang kanyang daliri. Siyempre, walang pakialam si Yezuan sa mga tsismis na ito. Ang inaalala niya ay ang buto ng daliri na ito ay talagang naglalaman ng isang espesyal na substansya na maaaring magpalakas sa kanyang Sword God bloodline. Nakuha ko na ang aking mga kamay sa bagay na ito. Sinabi ni Yezuan sa kanyang sarili sa kanyang puso, ngunit nang makita niya na ang pangungusap ay nagsasabi na ito ay talagang kargamento, maaari lamang niyang ipakita ang isang walang magawang matipid na ngiti. Ang pangalawang item na ito ay isang bulaklak na tinatawag na Kusol Flower. Mayroon lamang isang gamit para sa Long Soul Flower, na kung saan ay upang pakainin ang kaluluwa. Si Lily at silang apat, sinabi ni Yezuan na gusto niya silang iligtas, kaya gusto rin ni Yezuan na makuha ang pangmatagalang bulaklak ng kaluluwang ito.
Oy, ang bagay na ito ay kinuha mismo ni Ling Zuan Pavilion. Tumingin si Ye Zuan sa sinabi, bahagyang nagulat, ngunit agad nang ngumiti. Sino yan, itong pangmatagalang bulaklak na kaluluwa? Ito ba ay ibinibigay ng iyong pavilion? Lumingon si Ye Zuan at tinanong ang mga elder ng Ling Zuan Pavilion. Bumalik kay Elder Tai Xiang, maaari mo akong tawaging Xiaobai, ang pangmatagalang bulaklak na ito ng kaluluwa ay hindi isang kakaibang bagay, ngunit ibinenta ito sa aking pavilion ng isang tao ilang buwan na ang nakakaraan. Elder Tai Xiang, gusto mo ba ang bulaklak na ito? Well, oo, iyon talaga ang kailangan ko. Tumango si Ye Zuan. Oh, dahil ganoon nga ang kaso, kung gayon ay direktang mabibili ito ni Elder Tai Xiang, masisiyahan si Elder Tai Xiang ng kalahating presyo na diskwento sa pavilion na ito, at tatawagan ng disipulo ang mga shot, burahin ang bayad sa transaksyon mo, itong long soul flower. Kailangan lang ni Elder Tai Xiang ng 130,000 divine crystals para makuha. Well, sobrang mura. Okay, makukuha mo ito para sa akin. Hehe, okay, Elder Tai Xiang, ngunit ang pangmatagalang bulaklak na ito ng kaluluwa ay isang ordinaryong divine flower lamang. Kung ito ay isang magic weapon, maaari itong gamitin sa ibaba ng Heavenly God Realm. Hindi ko alam kung para saan ang Elder Tai Xiang ginagamit. Saglit na hindi nakaimik si Ye Zuan. Ang taong ito ay hindi alam na siya ay nagkaroon lamang ng paglilinang ng isang katamtamang Diyos, at siya ay isang bagong dating sa kaharian ng Diyos. Kung hindi ito nagkataon, kung hindi ay wala na siyang lakas para makapasok sa Ling Zuan Pavilion na ito, lalo pat lumahok sa auction. Siyempre, casual lang ang tanong ng lalaki, not necessarily to get to the bottom of it. Nang makitang hindi nagsalita si Ye Zuan, bigla ding inutusan ng lalaki ang isang waiter na kunin ang pangmatagalang bulaklak ng kaluluwa. Para kay Ye Zuan mismo, tinitingnan niya ang huling item. Mula sa simula ng pagdating ni Ye Zuan sa God Realm, una niyang pinatay ang totem beast ng 10,000 Beast God Sect, at pagkatapos ay dahil sa pagtugis ng mga disipulo ng 10,000 Beast God Sect, nahulog siya sa Peerless Valley at paulit-ulit na nagsagawa ng mga pagsubok. Masasabing marami sa sariling lakas, bukod pa sa hindi na magagamit dahil sa pagkasira ng sistema, ang mas malaking dahilan ay wala ng pagkakataong magamit ito. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ibinigay ni Ye Zuan ang kanyang orihinal na mga bagay. Halimbawa, ang 100 Beast Sword Squire. At sa oras na ito, sa harap ni Ye Zuan ay isang Xuanshui Flame Stone. Ito ay isang napakakakaibang bato, dahil ito ay hindi solid o likido, ni chi o walang laman. Sa madaling salita, ang anyo ng batong ito ay isang kakaibang estado ng pagkasunog sa sarili. Ang mahiwagang water flame stone na ito ay nasusunog ng mag-isa anumang oras, ngunit ang enerhiya na nasusunog nito ay ikukulong sa paligid ng katawan, at mabilis na mapupunta sa katawan ng bato, at iba pa, magpakailanman. Siyempre, bilang karagdagan sa mahiwagang anyo nito, ang pinakamahalagang bagay ay ang epekto nito, na isang mahusay na material para sa pagpapalakas ng 100 Beast Sword Warrior. Hindi lamang nito mapapabuti ang pag-atake at pagtatanggol ng 100 Beast Sword Attendant, ngunit maaari din itong pahusayin ang pagiging matigas ng 100 Beast Sword Attendant. Ang konsepto ng katatagan ay maaaring hindi gaanong madaling maunawaan. Sa madaling salita, hanggat ang Xuanshui Flamestone na ito ay maaaring pagsamahin sa 100 Beast Sword Attendant, kung gayon, ang 100 Beast Sword Attendant ay sasailalim sa mga hindi inaasahang pagbabago. Ang bagay na ito ay dapat makuha ito. Kahit na hindi mo kunin ang buto ng daliri ng sinaunang demonyong Diyos, kailangan mong makuha itong Xuanshui Flamestone. Tiningnan ni Ye Zuan ang bagay na ito, at nasa state of consignment pa rin ito. Dahil ito ang nangyari, hindi niya ito masyadong tiningnan, ngunit direktang kinuha ang long soul flower mula sa kamay ng maliit na puting elder, at pagkatapos ibigay dito ang divine crystal, tinanong niya ang maliit na puting elder, gaano katagal ang auction? Panipi, bumalik kay Elder Tai Xiang, ang orihinal na plano ay idaos ito sa loob ng 3 araw, sa tingin mo okay lang? Ano ang kakayahan ni Ye Zuan sa panunood? Kung kaya niya, gusto pa rin itong hawakan ni Ye Zuan ngayon. Siyempre, hindi ito masasabi ni Ye Zuan ng direkta, pagkatapos ng lahat, ito ay imposible lamang. Okay, 3 days, 3 days, babalik ako in 3 days. Okay, Elder Tai Xiang,
Siya nga pala, Elder Tai Xiang, ayon sa nakagawiyang gawi, kapag lumabas ka sa aming branch, kailangan kong magulat sa mga Regional Supervision Elders, baka tiyak na oras, ang mga Regional Supervision Elders ay lalapit sa iyo upang kumpirmahin ang iyong autoridad at iba pang mga bagay, kaya, maaari mo bang hilingin sa Supreme Elder na gawin itong comfortable at iwanan ang iyong mga tala sa paghahatid at iba pang mga magic weapon?